Napatakbo nga si Nida at Michelle sa kwarto nila Yumi na marinig nila itong sumigaw. Sakto naman na palabas na din si Yumi at nakahawak ito sa tiyan at sa balakang niya. Okay ka lang ba? Bakit ka sumisigaw? Tarantang tanong ni Nida. Sumasakit na kasi tiyan ko, hindi ko alam kung saan ba talaga masakit. Parang umiikot. Manganganak ka na siguro. Michelle, tawagin mo si Kuya Jovan. Dalhin na natin si Yumi sa hospital. Aha? Wala si Kuya Jovan ipinag-drive si Ma'am Elena. Ha? Paano to? Sino maghahatid sa kanya sa hospital? Ikaw ba marunong mag-drive? Hindi. Tumawag na lang tayo ng ambulansya o kaya tawagan mo si Sir Franco. Hindi na yata aabot kapag maghintay pa tayo ng ambulansya. Baka mapanganak ako dito sa bahay. Ang sakit na talaga, Nida. Tsaka hindi din matawagan si Franco Yari sa akin mamaya na laking yon. Sila nanay din hindi sumasagot. Ang sakit na talaga, Nida. Hindi na nga malaman nila Nida at Michelle ang gagawin. Lalo na't silang dalawa lang ang kasama ngayon ni Yumi. Dahil si Ira ay naka-day off. Si Francis naman ay nasa resort. At si Diana nga ay nasa eskwelahan. Ako nang bahala. Tulungan mo ako, Michelle. Nakain si Yumi papunta sa kotse. Sige. Inalalayan nga nila si Yumi palabas ng bahay papuntang garahe. Hanggang sa maisakay nila ito sa kotse. Nagtungo na nga sa driver's seat si Nida nang maalala niyang wala ang susi. Yung susi ng kotse! Michelle, pagkikuha mo sa drawer, dali! Oo, sige. Natakmang bababa na sana si Michelle nang lumingon ulit ito kay Nida. Teka, marunong ka ba magmaneho? Medyo, bahala na si Batman. Ano? Aray, sakit na. Sigaw ni Yumi. Kaya natarantang bumaba sa kotse si Michelle at bumalik sa loob para kuhanin ang susi sa drawer. Teka, saan drawer nga ba? Hala, ano ba to? Bakit ba naman kasi nagkasabay-sabay pa silang wala? Saad nga nito at isa-isang hinila ang drawer. At laking tuwa nga niya nang makita ang susi. Kaya patakbo ito lumabas at bumalik sa sasakyan. Dahan-dahan lang Nida ha, ayok pang mamatay. Oo naman no. Dali nyo na, ang sakit na talaga. Aray ko po, aray. Oo, eto na. Wait, natataranta na ako. Ani ni Nida. At sinimulan ng paandarin ng kotse. Bumaba ka ulit, Michelle. Yung gate, buksan mo. Wala din pala tayong dalang gamit ng baby. Ano? Babalik na naman ako sa loob? Hinihingal na ako. Dalian mo na lang. Mamaya mo na intindihan yung hingal mo. Dali na. Hihintayin kita sa gate. Gaga, papalakarin mo ko hanggang gate? Ang layo. Oo nga pala, sige, dalian mo na. Hihintayin ka namin dito. Muli ngang tumakbo si Michelle sa loob ng bahay at nagtungo sa magiging kwarto ng kambal na naroroon ang mga gamit nila. Binitbit nga niya yon at mabilis na lumabas at bumalik sa sasakyan. Pawis na nga si Yumi dahil nga masakit na ang tiyan nito. Pagdating nga sa gate ay bumaba muli si Michelle para buksan yon at isinara na rin niya mula sa labas. Pagkabalik nga niyang muli ay mabilis na pinatakbo ni Nida ang sasakyan palabas ng subdivision. Tawagan mo na si Sir Franco, baka makontak mo na. Utos ni Nida. Oo, sige. Nakailang ulit nga si Michelle sa pagkontak kay Franco pero out of coverage area pa rin ito. Si Kuya Jovan, hindi din sumasagot, Nida. Ano ba naman mga yan? Kainis na. Uy, Nida, ano ba? Dahan-dahan. Natatakot na sambit ni Michelle dahil lang tulad nga ng patakbo nito at panay ang busina para bigyan sila ng daan. Ulit-ulitin mo tawagan si Sir. Wag na, hayaan niyo na siya. Pakisabi pagdating niya sa hospital, huwag siya papakita sa akin. Nagpakamot na lang sa batok si Michelle at si Francis nga ang tinext niya. Pagkatapat nga ng ER ay agad na bumukas ang pinto at may mga lumabas para tulungan sa Yumi na ibaba. Pagkatapos nga ay pinarada ni Nida ang sasakyan. Isa lang po ang pwede sa loob. Saad nga ng nurse kaya naman si Nida na lang ang sumama sa loob. Naghintay nga sa labas si Michelle at ilang minuto na ang lumipas pero hindi pa rin lumalabas si Nida. Hanggang sa dinala na nga sa delivery room si Yumi, tsaka pa nga lang dumating sila Francis at Franco. Halos magkasabay nga ang mga ito ng dating. Si Yumi. Agad na tanong ni Franco na makita si Michelle. Nasa delivery room na daw po, sabi ni Nida. Hindi nga mapakali si Franco, hindi niya malaman kung anong gagawin. Kaya naman naupo muna siya sa sulok at nananalangin na sana ay ligtas ang asawa niya at maayos na maipanganak ang kambal nila. Nagtatampo po si Yumi sa'yo, sir. Sabi po niya kanina ayaw kanya makita kasi hindi ka namin makontak, sir.
Nasa meeting ako eh. Naka-silent cellphone ko. Nung natapos, tsaka ko lang nakita na ang dami niyang missed calls, pati ikaw. Kawawa naman ang asawa ko. Pero salamat sa inyo ni Nida, ha? Wala yun, sir. Kahit sobra yung taranta namin ni Nida kanina. Nagkataon pa naman na walang lalaki kanina sa bahay. Kaya kahit hindi gaano marunong mag-drive si Nida, sinubukan pa rin. Salamat po sa Diyos, kasi safe naman po kami nakarating dito. Bigla nga lumabas si Nida, kaya naman si Franco ang pumalit sa labas ng delivery room. Nanganak na nga si Yumi sa kambal nila ni Franco at laking pasasalamat nga niya at normal niyang naipanganak ang mga ito at pare-pareho silang ligtas. Pero biglang nagbago ang mood niya nang makita niya si Franco. Nailipat na nga sila mag-iina sa kwarto kaya naman pumasok na rin si Franco doon. Ano ginagawa mo dito? Tanong ni Yumi kahit nanghihina pa rin ito at pinilit ngang iniangat ang kanyang ulo habang katabi niya ang kambal. Love, ani ni Franco at ang malalapit sa mag-iina niya. Diyan ka lang, huwag ka lalapit. Galit ako sa'yo. Love, sorry na. Hindi ko alam eh. Sorry talaga. Huwag ka na magalit. Nandito na ako. Ako magbabantay sa inyo ng mga anak natin. Hindi ka namin kailangan dito. Bumalik ka na sa trabaho mo. Sila na yung papuntahin mo dito. Naluluhang sambit ni Yumi. Hindi man lang niya malapitan ang mga anak niya para mabuhat man lang ang mga ito at mahalikan. Ano bang gusto mong gawin ko, love? Para mapatawad mo ako. Nakasilent kasi ang cellphone ko. Kaya hindi ko alam na ang dami mo na palang missed calls. Sabi ko, umalis ka na. Ano ba? Dahil nga alam ni Franco na hindi naman niya agad masusuyo si Yumi, ay sinunod na lamang niya ang gusto nito. At lumabas na nga ng kwarto. Ang ganda ng ngiti ni Yumi na makita ang mga bagong dating. Halos kumpleto nga sila. Sila Ira, Eric at Olga na nga lang ang wala. Mami! Pagtawag ni Diana sa kanya at yumakap ito sa kanya. Kumusta ang baby ko sa school? Okay na okay po, Mami. Then Lola Elena told me na nanganak ka na po. Sobrang saya ko, Mami. Sila na po ba ang kapatid ko? Sabay turo niya sa kambal na buhat ni Francis at ni Natalie. Yes, anak. Sila na nga. Tutuparin ko po ang promise ko na ako po ang mag-aalaga sa kanila. Sabay lapit nito kay Francis. Tito Dada, pwede ko po ba siyang mahawakan? Oo naman. Tugon nga nito at ibinaba sa kama ang hawak na sanggol. Nilapitan naman yun ni Diana at hinaplos ang ulo ng sanggol. Dahan-dahan lang, Diana, ha? Malambot pang ulo nila. Ani ni Francis. Okay po, Tito. Tita Natalie, pati po siya. Baba mo po dito para po tabi sila. Sumunod naman si Natalie sa sinabi ni Diana at pinagtabi ang kambal. Look, Daddy, pareho po sila. Magkamukha po sila. Bago nga lapitan ni Franco ang mga anak, ay sumulyap pa siya kay Yumi. Identical twins kasi sila, anak, kaya magkamukha sila. Tugon nga niya at tinalikan ng mga ito sa noo. Hay mga anak, ako ang daddy nyo. Sobrang happy ni Daddy ngayon kasi nakita ko na kayo. Pero hindi pa rin siya pinapansin ni Yumi. Ano po name nila, Mami? Francine and Francesca. Tugon ni Yumi at sumulyap din kay Franco. Wow, ang ganda po, Mami. Naluluha naman nakatitig lang sila Sandra at Elena sa mga apo nila. Lumapit din naman si Pancho sa kama at pinagmasdan din ang mga sanggol. Mukhang mahihirapan tayong malaman kung sino si Francine at Francesca. Ani ni Pancho habang nagpapalit-palit ang tingin sa kambal. May pagkakaiba po sila, Tay. Si Francine po may birthmark sa kamay. Si Francesca po wala. Kaya nga kapag nalilito tayo, tignan lang natin ang kamay nila. Saad ni Francis sa likuran. Love, hindi na nakatiis si Franco kaya naman kinausap niya si Yumi. Love, huwag ka na magalit sa akin. Sorry na talaga. Kausapin mo na ako, please. Pagmamakaawa nito habang naiiyak na. Paano, Mami? Patatawarin ko na ba to? Tanong nga niya kay Elena. Patawarin mo na, anak. Umiiyak na eh. Natatawang tugon ni Elena. Iyakin po talaga, no? Ba't po kaya ganyan siya? Bata pa lang yan si Franco. Iyakin na talaga yan. Naalala ko nga nung grade 1 siya, ayaw pa rin niya magpaiwan sa school. Kaya kahit grade 1 na siya, nakabantay pa rin ako. Mami, ibisto talaga ako? Ani ni Franco sabay punas ng luha.
Sorry anak, nagsasabi lang ako ng totoo. Bahagyang ang iniangat ni Yumi ang dalawang kamay niya habang nakahiga siya. Nangangahulugan na magpapayakap na siya kay Franco. Labis naman ang tuwang nararamdaman ni Franco at mabilis nga yumakap sa kanyang asawa. At sunod-sunod na hinalikan ito sa labi at noo. Thank you, love. Nakangiting sambit nito. Sorry talaga ha? Kasi wala ako nung naglilibor ka at hindi ako naghatid sa'yo dito sa hospital. Kaya naman Michelle at Nida, salamat ng marami. Hindi niyo pinabayaan si Yumi. Saad niya habang nakatingin sa dalawa. Maasahan talaga kayo. Wala yan sir. Tugon naman ni Nida habang nakangiti lang din si Michelle. Ikaw ba magbabantay sa amin ni baby? Kasi isa lang ang pwedeng bantay namin eh. Oo naman love, ako ang magbabantay sa inyo. Pwede akong pumalit Kuya Franco kapag uuwi ka. Ani ni Natalie. Hindi ba't may pasok ka mahal? Tanong ni Francis. Kaya naman ako na lang ang papalit kapag uuwi si kuya. Huwag na kayo, ako na lang. Ani ni Celine. Total wala naman akong gagawin eh. Pero paano si Mami Olga ate? Tanong ni Yumi. Kaya rin na ni Manang alagaan si Mami. Tugon ni Celine. Ako na lang magbabantay kila Yumi, hindi na muna ako magbubukas ng karinderya. Nakakatuwa naman, halos lahat kayo willing na magbantay sa amin. Siyempre naman ate, gano'n namin kayo kamahal eh. Tugon ni Natalie. Lumabas naman si James at napatingin nga sila dito. Sayang po, wala po si Tito Eric. Hindi pa niya nakikita ang twins. Ani ni Diana. Sino nagsabing wala ang tito? Sabay-sabay nga silang nalingon kay Eric at kasunod nito si James. Tito Eric! Sabay takbo ni Diana kay Eric at nagpabuhat pa ito. Biglang happy ka na magkita mo si Tito Eric mo ha? Ani ni Francis. Siyempre po, love na love ko po si Tito eh. Ani ni Francis. Uy, may ubo ka. Tanong nga ni Eric, kaya naman natawa si Nida. Natatawa naman ang sweetie pie ko. Che, nakangiting sambit ni Nida. Lumapit naman si Eric sa kambal habang buhat-buhat pa rin si Diana. Hello babies, kayo na ba si Lira at Mira? Uy, pati ba naman yung kambal dinadala mo sa Encantadia? Natatawang sambit ni Yumi. Oo nga pala, anong nickname nila Yumi? Mahaba kasi ang mga Francine at Francesca, di ba? Tanong nga ni Francis. Cheska and Anna lang siguro. Tugon ni Yumi. Tumangutango naman si Francis. Pwede, maganda naman. Puro kayo F ah. Ani ni Eric. Oo nga eh. Tugon naman ni Francis. Ay, hindi nga. Nanganak na si Yumi? Hindi makapaniwalang tanong ni Iran nang ibalita sa kanya ni Nida na nanganak na nga si Yumi. Sorry ha, nasakto pa sa day off ko. Kumusta naman panganganak niya? Ano ka ba? Wala yun no? Ano na mamalay mo na manganganak siya sa mismong day off mo? Okay naman, malulusog yung mga bata. Ang gaganda. Puro babae pala? Naks naman, puro Yumi pala eh. Talagang magaganda mga yon. Eh ang ganda-ganda ni Yumi at ang pogi ni Sir Franco. Oo, babae pareho. Si Cheska at si Ann. Yan, nickname nila. Naks, ang ganda. Sino palang kasama nila Yumi sa hospital? Si Sir Franco, kailan ka pala babalik dito? Bukas na ba? Oo eh. Babalik ako bukas para makausap sila Sir Franco. Makausap? Bakit kailangan mo silang makausap? Kayo na din pala. Gusto ko kayo makausap. Bigla nga lumungkot ang tinig nito. Bakit? May problema ba, Ira? Wala naman kaso. Kaso ano? Needs. Sorry ha. Sorry talaga. Tsaka nga naluha ito. Ha? Bakit ka nagsasorry? May problema ka talaga. Ayaw mo lang sabihin sa akin. Sige na, ano ba yon? Sorry kasi hindi ko na matutupad yung promise ko na hindi tayo magkakawatak-watak. Anong ibig mo sabihin? Nag-propose na sa akin si Jonathan. Engaged na kami. Fiancé ko na siya. Ano? Ibig mo sabihin aalis ka na? Oo eh, kaya nga kakausapin namin sila sir bukas. Sorry Nida. Walang ganon, ang daya mo naman eh. Wala namang iwanan. Sabi mo, kahit mag-propose si Jonathan sa'yo, di ka muna aalis. Imbes na sumaya ako na engaged na kayo, bigla ko nalungkot. Hindi na tayo kumpleto niyan, iiwan mo na kami ni Michelle. Malulungkot din yon. Alam ko, kaya sorry talaga. Huwag mo na muna sabihin sa kanya ha, please.
Ang daya mo naman, Ira. Paano na kami? Paano ang tatlong Marites ng De La Vega family? Kahit naman wala ako dyan, kaibigan ko pa rin kayo. Tsaka dadalasan ko ang pagpunta dyan, promise. Asus, scam lang yan. Hindi ka na makakapunta dito. Madalas kasi magiging busy ka na. Hindi ka ba masaya para sa akin? Hindi, kasi iiwan mo na kami. Needs naman, wag naman ganyan. Lalo ako nahihirapan eh. Akala mo ba ikaw lang? Mas mahirap kayang maiwanan kaysa mang-iwan. Talaga bang ayaw mong magpaalam ng personal sa'yo si Ira, Sweetie Pie? Ayoko. Malulungkot lang ako lalo. Nakakalungkot na kailangan umabot sa punto na magkakahiwalay-hiwalay kami. Kami na lang na Michelle. Ang boring na. Ang lungkot na. Tugon nga nito kasabay ang pagpatak ng mga luha niya na agad din pinunasan ni Eric. Nandito ngayon si Nida sa bahay nila Eric. Sakto naman na wala ang nanay ni Eric dahil namalengke ito. Tahan na, Sweetie Pie. Nandito naman ako eh. Lagi kitang patatawanin at pasisiyahin. Talagang ganun ang buhay. May mga tao na kailangan ng umalis. Masasanay ka din na hindi nyo nakasama si Ira. Kaya nga nang sabi mo, bubuo na sila ng pamilya ni Jonathan. Naintindihan ko naman yun eh. Kaya lang kasi, hindi ko pa rin maiwasan na malungkot. Nasanay ako na lagi kami magkakasama. Muli nga ito na luha at muling pinunasan ni Eric ang kanyang mga luha. Kasabay nito ang pagdikit ng mga labi nila. Nagulat nga si Nida sa ginawang yun ni Eric, pero hinayaan lamang niya ito. Hinayaan lang niya na inaangkin na ni Eric ang mga labi niya. Kaya naman pumikit na lamang siya at dahan-dahan nga siyang binuhat ni Eric mula sa inuupuan nilang sofa. At nang tuluyan na siya nitong mabuhat ay dinala na siya ni Eric sa kwarto. Hindi nga naghihiwalay ang mga labi nila. Tila sabik na sabik ang mga ito sa isa't isa at lalo nga lumalalim ang mga halik na yon. Sandali nga naghiwalay ang mga labi nila nang ihiga ni Eric si Nida sa kama at umibabaw na agad si Eric dito. Nagpatuloy nga sila sa ginagawa nilang pag-angkin sa labi ng isa't isa. Dahan-dahan ding itinaas ni Eric ang damit ni Nida hanggang sa matagumpay niyang naalis ito. Pagkatapos nga ay anlak ng bra ni Nida. At tuluyan nga niyang naalis yon at napatitig siya sa hinaharap ni Nida. Napalunok nga sa sariling laway si Eric habang tinitigan ang dibdib ni Nida. Tahimik lang din ang dalaga habang pinagmamasdan ang mukha ni Eric. Muli nga siyang sinungaban ng halik, pababa ito sa tiyan niya patungo sa maselang bahagi ng katawan niya. Hanggang sa... Eric, tulog ka ba? Nandito na ako! Sigaw ng nanay ni Eric mula sa labas ng kwarto. Nahinto nga ang dalawa sa ginagawa nila. Patay, si nanay nandito na. Anong gagawin natin? Mahinang tanong ni Nida habang hinahagilap ang saplot. Sobrang nga ang taranta ng dalawa. Ano na nga ba? Nasaan na ba ang lagusan? Anong lagusan? Sira ulo ko talaga. Sabay batok nga ni Nida. Aray, sweetie. Si nanay naman kasi wrong timing naman. Eric, bumangon ka na dyan. Tulungan mo ako mag-ayos ng mga pinamalengke ko at magluluto pa ako, hapon na. Nang makita nga ni Nida ang mga natanggal na saplot, ay agad niya itong kinuha at isinuot. At nakatitig pa rin sa kanya si Eric. Uy, buksan mo na. Ani ni Nida, kaya nabalik sa wisyo si Eric at tumayo ito para buksan sana ang pinto. Pero paano ka? Magpapakita ka kay... Hindi na nga naituloy ni Eric ang sasabihin nang biglang may pumihit sa doorknob at bumukas ito. Kapwa nga ng laki ang mga mata nilang tatlo. Anong ibig sabihin nito, Eric? Kunot noong tanong ni Belle sa kanyang anak, sabay baling ng tingin kay Nida. Anong ginagawa niyo? Nay, ba't ang bilis mo nakabalik? Balik ka ulit sa palengke, Nay. Eric, mali itong ginagawa niyo. Ang alin po, ang mag-usap po kami sa kwarto? Kasi may problema ang sweetie pie ko? Hindi ako naniniwalang nag-uusap lang kayo. Sa kwarto pa talaga? Hindi naman makakibo si Nida. Nananatili ito nakaupo sa kama habang yakap ang sarili. Sabihin mo sa akin, Iha, anong ginawa sa'yo ni Eric? Pinilit ka ba niya? Mabilis namang umiling si Nida at yumuko na lamang ito. Eric naman, mali itong ginagawa niyo. Hindi pa kayo mag-asawa para gawin ang ganitong bagay. Ni hindi pa nga po kami, Nay. Tugon ni Eric. Oh, yun naman pala. Hindi pa, pero nauna ang honeymoon? Wala pong ganon, tita. Wala pong nangyari sa amin ni Eric. Tugon naman ni Nida. Kasi nga po, bumalik ka kaagad eh. Naku Eric, nanggigigil ako sa'yo. Mas nanggigigil ako, Nay. Joke lang po. Sorry na, Nay.
Sabay tingin nga ni Eric kay Nida at kapwa sila nakaramdam ng hiya sa isa't isa. Uuwi na po ako, tita. Akmasa ng tatayo si Nida nang bigla lumapit si Eric sa kanya. Nay, usap lang po kami sandali. Lalabas din po kami kaagad. Ani ni Eric, kaya tumango naman si Belle at siya na mismo ang nagsara ng pinto. Sorry sa ginawa ko, Nida. Sorry talaga. Alam ko napakabilis ko para doon. Sorry, sinamantala ko yung kalungkutan mo. Yung pag-iyak mo. Sorry talaga. Mali talaga yung ginawa ko, lalo na't hindi pa naman tayo. Sorry. So nagsisisi ka sa ginawa natin dalawa? Hindi, ginusto ko yun eh. Pero nagsusorry ako kasi mali yung ginawa ko. Pareho natin ginusto yun, kaya hindi mo kailangan humingi ng tawad. Eric, mahal kita. Sabay haplos nga niya sa mukha ni Eric. Talaga? Mahal mo din ako? Kung hindi, papayag ba akong pahalik sa'yo? Alam mo, aaminin ko noong una ayoko sa'yo. Para ka kasing may side sa utak eh. Pero sadyang masayahin ka lang na tao at napapasaya mo ko. Ang gaan ng pakiramdam ko kapag kasama kita. Bihira ka makipag-usap ng seryoso. Pero alam ko at ramdam kong seryoso ka sa nararamdaman mo para sa akin. At ganun din ako sa'yo. Mahal na mahal kita. Naluha naman si Eric dahil sa inamin na yun ni Nida. Kaya naman agad niya itong niyakap ng mahigpit. Mahal na mahal din kita, Nida. Sobrang mahal. At ikaw ang babaeng gusto ko makasama habang buhay. Isa lang ngayon ang gusto kong marinig. Sinasagot mo na ba ako? Tayo na bang dalawa? Ngumiti naman si Nida at tumango. Oo, Eric. Sinasagot na kita. Girlfriend mo na ako. Yes! Yuhu! I love you! I love you, sweetie pie, banana pie. I love you! Magpakailanman hanggang maging maalala mo kaya. Sabay halik sa mga labi ni Nida. Masaya niyang sinabi sa nanay niya na sila ng dalawa ni Nida at masaya naman si Belle para sa kanilang dalawa. Mukhang ikaw naman ang susunod na magpapaalam kina Kuya Franco at Yumi ah. Hala, ayoko pa. Ayoko silang iwan agad. Lalo na't may mga sanggol. Sobrang naman na silang malulungkot kapag pati ako umalis. Tapos may iwan ko si Michelle. Huwag kang mag-alala, sweetie pie. Hindi pa naman sa ngayon eh. Hayaan mo na kitang manatili doon. Dahil alam ko mahirap magpaalam sa kanila. Lalo na't pamilya na ang tingin mo sa kanila at ganun din sila sa'yo. Tama yan. Bukod sa lola ko, sila ang tinuturing kong pangalawang pamilya. Tapos kami ni nanay, pangatlo? Tanong ni Eric. Nginitian lang naman siya ni Nida at bumalik sa kusina para kumuha ng mga plato. Dahil kakain na sila. Ako na dyan, sweetie pie. Ang kailangan mo lang ay maupo. Hayaan mo ako ang magsilbi sa'yo. Ikaw din ay, maupo ka na din. Ako na maghahain ng pagkain natin.